Kumusta sa lahat? Nandito na naman tayo, pinag-aaralan ang Gideon, ang aklat ng mga hukom. Si Gideon ay isa sa mga pangunahing hukom. May mga pangunahing propeta at mga minor de edad na propeta, mga pangunahing hukom at mga minor de edad na hukom. Alam mo ba kung paano makilala ang pagkakaiba ng mayor at minor, mga hukom at propeta? Ang lahat ay nakasalalay sa habang sulatin tungkol sa kanila. Hindi ito tungkol sa kung gaano sila kagaling noon. Hindi ito tungkol sa kung ganon karami ang kanilang nagawa, kung gaano kahaba ang mga pahina tungkol sa kanila, ay mahalaga lang iyon. Ang haba kaya ng mga pahina, mas mahaba ang pagkakasulat. Sila ay tinatawag na mga pangunahing hukom at mga pangunahing propeta. At mas maikli ito, sila ay mga maliliit na hukom at maliliit na propeta. Kaya dahil lang sa isang pangunahing hukom si Gideon, si Pangulong Mick, mas dakila siya kaysa sa ibang mga simbahan. Ang dami lang talagang isinulat ng Diyos tungkol sa kanya. Ay maraming bagay na gustong ibahagi at iparating ng Diyos sa pamamagitan ng bahaging ito ng mananangyayari sa paligid at sa pamamagitan ng taong ito. At ngayon ay binasa ko ang mga hukom, Kabanata 6, mga bersikulo 1 hanggang 10. Susubukan namin, kung may oras pa, subukan naming basahin ang buong kabanata, Kabanata 6. At muli, nagsisimula ito sa nang magkagayoy, ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa panining ng Panginoon. Gaano na sila katagal? Sino ang dating hurado? Natatandaan mo? Isang linggo pa lang ang nakalipas. Deborah. Si Deborah, sa ilalom ni Deborah, gaano katagal sila nagkaroon ng panahon ng kapayapaan? Ang kasaganaan, 40 taon sa ilalim ng aklat. Ngunit, ang mga Israelita ay nagsimula ng gumawan masama sa paningin ng Panginoon. Kaya naman, ipinadala ng Diyos ang mga Midianita, ang mga kamay ng Panginoon ay ibinigay sa kanila sa mga kamay ng mga Midian. Ilang taon? 7 taon? Binabago nito ang opsyon sa daloy hanggang noong nakaraang linggo. Ang tagal nga pangaapi ay mula nang lumaki. Ngunit dito, kung paano ang 7 ay isang perpektong numero, ang intensidad ay lalong tumindi. Talata 3:5, nang makita ng Israel ang mga Madyanita, ay umaahon ng mga Madyanita kasama ang mga Amonita at ang mga anak ng silanganan at nagsisilabas laban sa kanila, kaya't sila'y nagkakampo laban sa kanila at sinisira ang bunga ng lupa laban sa kanila. Kaya sa madaling salita, sinisira nila ang mga pananim. Tinitiyak na wala nang ikabubuhay ang mga Israelita. At kung gayon, bakit nangyari muli ang ganoong bagay? Sabi ng Diyos, at kaya, sa halip na magpadala ng isang hukom, ang Diyos ay nagpadala ng isang propeta sa pagkakataong ito. Sikaping mag-isip mula sa pananaw ng Diyos. Bakit ngayon magpapadala ang Diyos ng isang propeta? Bakit mo gagawin? Kung ikaw ang Diyos, magpapadala ka sana ng mga hukom. Hindi sila maaaring magpatuloy sa pagpapadala. Bakit mo naman gusto magpadala ng iba sa pagkakataong ito? Sino ang mas mataas sa iyong pananaw? Hukom o propeta? Ang propeta, ayon sa kahulugan, ay isang taong nagsasalita ng salita ng Diyos. Tama ba? Kaya nga nagsusugo siyang isang propeta, isang mensahero mula sa Diyos, direktang mensahero mula sa Diyos. At sabi niya, babasahin ko mula sa versikulo 7. Nangyari nga nang dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon dahil sa Madian na nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel at sinagim niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ako ang nag-ahon sa inyo mula sa Ehipto. At inilabas ka mula sa bahay ng pagkaalipin. Iniligtas ko kayo mula sa kamay ng mga Ehipsyo at mula sa kamay ng lahat ng mga mapang-api sa inyo at pinalayas ko sila sa harap ninyo at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At sinabi niya sa iyo, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kayong matatakot sa mga Diyos sa mga Amoreyo sa mga lupaing iyon. Nabubuhay ka,
ngunit hindi mo ako sinunod. Ano ang ibig sabihin nito? Patuloy na sinasabi ng Diyos sa mga Israelita, tandaan ninyo, ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Ako yung nagtanong sa iyo nung pumasok ka. Natatandaan mo ba noong malapit nang matapos ang paglalakbay ng mga Israelita sa ilang? Sa Moab, nabigo silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At patuloy na sinabi sa kanilang Diyos ng paulit-ulit hanggang sa puntong nasabi nila, sige, sa awang-sawa na akong marinig iyan. Ngunit, sinabi ng Diyos, huwag kayong matakot sa mga Diyos ng mga Esmeralda. Ano ang ibig sabihin niyan? Dito, kapag sinabi niyang, huwag kayong matakot sa mga Diyos ng mga Amoreo, hindi ibig sabihin na sila ay laban sa kanila. Ang takot dito sa orihinal na wika ay nangangahulugang paggalang. Kaya gusto ng Diyos na matakot sila sa Kanya, hindi sa mga Diyos na mga hintil. Ang salitang takot ay nangangahulugang paggalang at sa gayon ay pagsamba. Kaya ipinapaalala sa kanilang Diyos, sinabi ko na sa inyo na hu kayong magpitagan at sumamba sa mga Diyos na iyon. Ngunit hindi ninyo ako sinunod. At kaya nga dumating sa iyo ang kapahamakang ito, at kaya nga ikaw ay dumadaing sa akon. Kaya ano sa tingin mo ang kailangan mong gawin para makarating ako at iligtas ka? Kaya lalaktawan ko na lang ang buong bagay tungkol kina Baal at Asherah at lahat ng mga hintil na ito at kung ano ang kinakatawan nila sa ating buhay. Sa pamamagitan ng aklat ng mga hukom, nananatili tayo roon. Ang mga Israelita sa atin at marahil kung minsan ang mga hukom sa atin. Bakit ang mga tao, nung sila ay nasa kapayapaan at kasaganaan sa mabubuting panahon, ay lumayo sa Diyos? Kapag hindi naman ganun kahirap ang mga bagay-bagay, bakit sila lumayo sa Diyos? At kahit pagkatapos nito, sinabi ng propeta ang kanyang sinabi, ang mensahe ng Diyos, walang sinyalis ng pagsisisi ng mga Israelita. Ganon katigas ang kanilang mga puso. Para, para sa kanila, isa itong pagpupumilit. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos ang parehong bagay. Kahit na sila ay umiiyak, kahit na hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay, sila ay inaapi, hindi sila nagsisisi. Bakit? Bakit? Dahil alam na alam nila ang sagot. Nung paparating na ang propeta, kung kayo ang mga Israelita noong panahong iyon, ano ang isipin ninyo? Ano sa palagay mo ang sasabihin ng propeta? Alam mo, maraming beses mong titingnan ang bulletin at ang pamagat at alam mo, tutuksuhin ka ng pastor natin ng ganito. Pagagalitan tayo ni pastor tungkol dito. Gagawin niya iyon, sigurado ako, ilan sa inyo. Alam ko na ang ilan sa mga talata na sasabihin ko. Sobrang profesional na kami, kaya eksperto na kami sa pag-alam kung ano ang tamang sagot, lalo na pagdating sa problema ng iba. Alam na namin kung ano ang tamang sagot. Alam kong ang ilan sa inyo ay hindi man lang pumupunta para magpayo sa akon dahil alam nyo na ang sasabihin ko. Dahil alam nating lahat ang sagot, alam natin ang sagot, alam natin kung ano ang mali nating ginagawa, kung ano ang problema. Alam nating tama ang nasa isip natin, pero hindi nagbabago ang buhay natin. Hindi kami lumilingon. Ayan ay isang napakalubhang sakit at karamdaman. Higit pa ito sa amnesia, isa itong espiritual na demensa. Wala na takahibalo sa atong nakita. Hindi naman namin alam ang ginagawa namin. At kahit alam natin, ayaw pa rin nating magbago. At kapag napunta ako sa ganito, malamang sinasabi mo, naku, bubalik na naman sa dati ang lahat. Oo, pupunta ulit ako dahil pupunta ulit ang Biblia. At maniniwala ako na paulit-ulit na sinasabi iyan ng Diyos dahil hindi na kami magbabago ulit at paulit-ulit nating binabalikan ang ating masasamang gawi.
Kaya sinasabi namin at sinasabi rin ng mga Israelita, paano kung iligtas mo na lang muna kami? Pagkatapos ay magpapalit tayo, ipakita mo muna sa akon. Unya magbaylo ay ta, ipakita ang kwarta, unya mo balhin ko. At iyan ay isang tore ng Babel, konsepto o paraan ng pag-iisip ng mga Babilonya. Kaya ang Diyos ang nagdesisyon o siyempre, maayron na siyang mga plano. Kaya't lumapit ang Diyos kay Gideon. Okay? Iyan ang unang punto. Ito ang unang pagpapakita ni Gideon. Sa tingin ko, ang pamagat ay nagsasabing Gideon ang bayan. Ang pangalang Gideon sa Hebreo ay nanganahulugang mamumutol ng kahoy o magtutroso. Nanganahulugan din ito ng mandirigma. Pero kabaliktaran ng palasyar. Mga bersikulo 11 at 12. Pagkatapos, dumating ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalong ng puno ng insina na nasa Ofra. Wala siya sa palabas ng opera kasama ang proletaryado. Siya ay naupo sa punong insina na nasa Opra na pag-aari ni Joas na Abiezerita bilang kanyang anak habang si Gideon ay naglalabas ng trigo mula sa pisaan ng ubas upang iligtas ito mula sa mga kabalyerong Abdiano. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya o nagpakita sa kanya. Ang Panginoon ay sumasayo o mandirigmang Abedyan. Alam na alam natin ang kwento ni Gideon. Anong ginagawa ni Gideon dito? Joash ang pangalan ng ama ni Gideon, okay? At ginigiik niya ang trigo at halos ginigiik din ang trigo sa pisaan ng ubas. Nakapunta ka na ba sa banal na lupain at nakita mo na ang hitsura ng pisaan ng ubas? Ito ay isang kanal, parang isang kanal sa lupa. Bumababa ito at doon nila inilagay ang lahat ng mga ubas at mga tahong pumapasok at natatapakan ito. At may maliit na kanal kung saan dadaloy palabas ang katas papunta sa lalagyan. Ang mga giikan ay dapat gawin sa giikan na karaniwang nasa isang kalampas kung saan may maayos na hangin na umiihip. Para kapag giniling nila ang sahig at inihagis ang brief, lilipad palayo ang mga terorista sa unang linggo. Manirahan. Kaya kailangan itong maging isang malaki at bukas na lugar. Ngunit, ang lalaking ito ay nagtatago sa pisaan ng ubas, naggigik ng kaunti. Gaano karaming paggilig ang kaya mong gawin? Pero sinasabi nito, dahil ang mga Midianita, kapag sinabi nilang kinukuha nila ito, sinisira nila ang pananim o inaalis ang pananim, siya ay isang duwag. Natatakot siya, pero gusto niya ring kumain. Nakakatawa talaga ang nangyayari. At dito, nagpakita ang anghel ng Panginoon. At ang salitang Hebreo para sa anghel ay hindi ibong hinahangin na pumipitik na parang, hello, alam mo na, parang anghel, pero alam mo naman ang ibig sabihin nito. Nagpasabot kini og mensahero. Tingali sama sa lalaking nagtindog dito. Handurawa ang talawan nga si Gideon na naglibog dayon. At ang anghel ay yumaon o masunuring mandirigma. May hindi tama rito. Parang komedya rito. Ang duwag na ito, hindi ba alam ng anghel? Ang anghel ay nagsasalita para sa Panginoong Diyos, tama ba? Hindi ba alam ng Diyos? At kaya sa versikulo 13, sinabi ni Gideon, O Panginoon ko, sinabi niya, Diyos ko, Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa atin, bakit na nangyari sa amin ang lahat ng ito? Kaya nga duwag siya, pero matapang naman siyang nakipag-usap sa Diyos dito, di ba? At naasan ang lahat ng mga himalang ito na isinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto?
Ngunit ngayon ay pinabayaan na kami ng Panginoon at ibinigay sa kamay ng mga tao. Ano ba ang sinasabi niya? Ingon siya, maayo kay naabot ka, pasultiha ko, tugui ko nga mangutana ni ini kanimo. Sabi niya, Panginoon, ikaw ay isang anghel ng Panginoon. Kinakausap ko ang Panginoon. Kung ginawa mo lang lahat ng ipinangako mo, hindi sana nangyari ito. Hindi ako magsusuot ng puting damit. Kung ginawa mo ang iyong ipinangako, at kung ikaw ang Diyos, na pinag-usapan ng mga tatay namin, naasan ang himala mo? Bakit hindi mo kami ililigtas? Kung ginawa mo sana iyon, hindi sana ako naging ganoon kaduwag. Hindi sana ako, ayokong gawin ito. Ayokong itulag ang white press. Anong nangyayari? Lansa ka, at tinatawag mo akong mandirigmang Gideon? Sarkastiko, aba. Pwede ka namang magsimula, tingnan mo ako, duwag, at tawagin mo akong isang napakatalinong mandirigma. Kumusta ka naman, Panginoon? Nasaan ang mahimalang kapangyarihan ng ating Panginoon? Kung ginawa mo, kung tinupad mo ang iyong ipinangako, hindi ba't minsan ay gusto nating sabihin niyan sa Diyos? Anong mandirigma? Hindi mo kailangan ng mandirigma na yun. Sinusubukan kong mabuhay. Sinusubukan kong maglagay ng pagkain sa mesa ko. Kapag ikaw ay isang mandirigma, hindi ka dapat lumabas at lumaban. Minsan, kapag nakikinig ka ng masermon, kapag nakakarinig ka ng mapatotoo, mararamdaman mo na, oo, iyon ang Diyos ng pastor ko, iyon ang Diyos ng nakatatanda o ng elder best. Pero ang Diyos na iyon ay hindi makatotohanan para sa akin. Lahat ng dakila at kamanghamanghang mga bagay na ginagawa ng Diyos, parang hindi niya iyon kailanman ginagawa sa akon. At lumapit siya sa akon at sinabing, kailangan kong lumaban. Lumapit siya sa akin at sinabing, isa akong dakilang mandirigma. Tama ka? Naasaan ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko na maari kong maranasan at maging isang dakilang mandirigma? Nasaan na ang kamanghamanghang salita at realisasyong iyan? Kung mayroon lang akong mas maraming pera, kung mayroon lang akong mas maraming kalusugan, kung hindi ganito ang sitwasyon ng pamilya ko, siguro na. Pero Diyos ko, iniwan mo ako sa ganung sitwasyon. Putang ina, pinasama mo ako sa gulo, tapos ano pa ang gusto mong gawin ko? Sana hindi ka sumasang-ayon sa akin sa ngayon. Pero nakikita ko sa mga mukha mo na ikaw nga. Ganon din ang lohika natin minsan. Hindi kami pwedeng magtrabaho. Siyempre, kung may pera pa ako, kung may oras pa ako, kung ganito at kung ganyan. Ngunit ang Diyos na humati sa dagat ay hindi ang aking Diyos. Ang Diyos na nagpahintulot kay Pedro na lumatad sa tubig, hindi siya ganon para sa akon. At iyon ang dahilan kung bakit ako naging duwag. Hindi ako maarang umasa sa kahit ano. Kaya Diyos ko, ipakita mo sa akin ang kapangyarihan, saka ako siya susundin. Anong problema ni Gideon? Ano ang problema natin? Ang problema natin ay masyado tayong sumasang-ayon dito. Pero ano ang problema ni Gideon? Tingnan natin muli ang sinabi niya. Kabanata 6, talatang 13. Sinabi niya sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit na nangyari sa amin ang lahat ng ito? Suot nila ang lahat ng kaniyang mga himala na ibinahagi sa atin ng ating Panginoong Ama. Sabihin mo, hindi ba't inahon tayo ng Panginoon mula sa Egipto? Ngunit ngayon ay pinabayaan na tayo ang natuang Panginoon at ibinigay sa kamay ng mga tao? Napapansin mo ba kung gaano tayo karami o tayo ano mga nakatuaw? Ang focus niya ay sa antroposentriko, ang kanyang paraan ng pag-iisip na nakasentro sa tao. At ito ay walang iba kundi ang paraan ng pag-iisip ng matandang ahas at ang paraan na gusto niyang ipagawa sa atin. Ito ang paraan ng pag-iisip na itinuro sa atin ng mga taga-Babilonya, ang Tore ng Babel.
Kung gayon, isipin mo kung bakit tayo, sa ating mga ordinaryong araw, bakit tayo nagagalit? Gumugol ako ng kaunting oras, hindi naman ako nagtagal para itanong sa ako ng parehong tanong. Ano ang dahilan kung bakit ako nainis at nairita? Pwede bang kahit 5 segundo mo lang isipin yan? Kailan ka nagagayat? Kailan ko sinisigawan ang maanak ko? Ang sagot ko, hindi ko alam ang sagot mo. Kapag nakakainis para sa akin, kapag kinakaladkad ko ang isang tao para humarang sa daanan ko, kailangan kong tapakan ang preno. Ang lakas ng loob mo na pilitin akong igalaw ang paa ko at tapakan ang preno. Alam mo ba kung ilang beses mo pwedeng apakan ang preno bago mo palitan ang brake pad mo? Nagdudulot sa akin. Alam mo ba kung gaano kalaking tensyon ang naidudulot nito sa leeg mo kapag kailangan mong huminto? Pinapachiropractic mo to. Ano ba tong pinagsasasabi ko? Manaisyo? Kapag may mga taong nagsasabi sa akin na gawin ang isang bagay, kapag ayaw ko, alam mo, lahat ng mga bagay na ito na bumababag sa atin ay tungkol sa dahil nakakasakit ito sa akon, dahil nakakaabala ito sa akon, ginagawa akong hindi komportable. Totoo? Hindi. Dahil tayo ay sinanday habang umuunlad ang teknolohiya, habang tumatagal ang panahon, mula pagkabata, tayo'y sinasanay na maging komportable ng mas komportable. At napakagaling namin sa pakikipagdebate gamit ang lohikang aking nilika mula sa batayan ng aking mula sa pundasyon ng perspektibo ng aking pananaw. At kaya nagawa ko na ito at nakakita na ako ng maraming pagtatalo at away sa pagitan ng mga grupo o sa pagitan ng mga tao. At ang napansin ko, kapag nag-aaway sila, napakagaling nilang kalimutan ang mga pagkakamali nilang nagawa. Sa tingin ko, ito ay minsan naisip ko at hindi ko dapat sabihin, sila, tayo, okay? Tayong mga tao. Minsan, naisip ko, sinasadya ba talaga nila? O talagang hindi nila maalala? Alin man sa dalawa, dinisenyo tayo para ipaglaban natin ang ating mga sarili, magsalita tayo para sa ating mga sarili, at tayo ay lalong bubuti ng bubuti. Sa kasanayang ito ng pagbaliwala sa aking pagkakamali at pagbibigay diin sa pagkakamali ng kabilang panig at pagpaplano ng problema para sa aking mga karapatan. Totoo o mali? Totoo ito dahil bilang isang dakilang katangian o katangian ng isang taong nagkasala. Ang problema, nakukuha natin. Minsan, ginagamit natin ang kasanayang iyon laban sa Diyos. Parang si Gideon lang ito. Sinimulan niya ang argumento bago nagtanong, ano ang kailangan kong gawin? Nakakalimutan niya iyon at sinasabi niya, Diyos ko, hindi mo ginawa ang trabaho mo. Kaya nga ako nandito. Inatawag mo akong magiting na mandirigma. Ay ayokong nang lumabas para lumaban. Ang kailangan ko lang ay kaunting biyaya mo para makakain na ako. At hulaan mo kung kaninong kasalanan ito. Tingnan mo ang sitwasyon. Diyos, ikaw ang aming tunay na Diyos na siyang magligligtas sa amin at magdadala sa amin sa tagumpay. Napakakitid ng isip, makasarili. At pag-iwas sa responsibilidad. At sa versikulo 14, kaya tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, humayo ka nang dala mo ang iyong lakas na ito at iligtas ang Israel mula sa iyong kamay. Ibigay mo sa amin na ang nagpadala sa iyo nga ang talata 14
Talaga bang pinakinggan ng Panginoon ang kanyang sinabi? Parang kapag may meeting tayo at sa tingin ko nagawa ko na ito sa ilan sa inyo. Kapag may meeting ayo at may magreklamo o magbabahagi ng reklamo o magbabahagi ng ideya at sasabihin ng boss mo o ng leader ng meeting, bakit hindi mo na lang asikasuhin yan? Dahil ikaw ang nagbanggit niyan, bakit hindi mo na lang pangasiwaan yan? Ginagawa iyan mismo ng Diyos. Parang sinabi niya, hindi mo kami maililigtas. Oo, kung ganoon ay ipapadala kita, iligtas mo ang bansa. At pagkatapos ay nagpatuloy si Gideon, versikulo 15 at 16, at sinabi niya sa kanya, O Panginoon, paano ko may isasagawa ang kanyang gawain? Na yun ay nagiging lubang mahina na siya. Nagbibigay siya ng kung ano-anong dahilan. Mga tao, ang pamilya ko ang pinakamaliit kay Vanessa, at ako ang bunso sa bahay ng tatay ko. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, tunay nang alam kong ako'y sasamahan mo at matatalo mo ako na parang isang tao lamang. Walang argumento, hindi ka maaaring makipagtalo laban sa Diyos. Ingon siya, Ginoo, nakita nimo. Ingon ang Diyos, oo, giusab ti ka, naluwas ka, aron gamiton ti ka. Sabi niya, hindi, dapat kong gawin. Ang liit-liit ko talaga. Ako ay isang pinakamaliit sa mga tribo at pinakabata. Sabi ng Diyos, hindi, ayos lang. Sasamahan kita. Alam mo kung bakit niya sila tinawag na Bani Mordor? Alam mo kung bakit? Diyos ko, kapag dumarating at tinatawag kaniya, may plano talaga siya. Tinatawag niya silang Bani Mordor dahil alam niyang ipapadala niya sila sa digmaan, tama ba? Alam niya. Naniniwala ka ba na isa kang mapalad na tao? Naniniwala ka ba na isa kang dakilang mandirigma? Gawin. Oo. Roma, ang pangalan mo ay Israel, ang dakilang tagumpay? Amen? Bakit lumiliit ang mga amen? Ginginan ka sa Dios. Nasayod ko nga, dili ka ingon niya na, apan giinginan ta niya nga, gihatag niya ang tanang grasya. At hindi mo kailangang magsabing amen ngayon, dahil maraming beses mo nang hindi sinabing amen noon. At sabi ng Diyos, oo, gagawin kitang isa. Gawa ako ng isa para sa imo. Isa kang magiting na mandirigma dahil sasamahan kita, hindi dahil sa napakadakila mo. Kaya ang kailangan lang niyang sabihin ay, Amen, tara na. Amen. Sige, ikaw, ang dakilang Diyos na aking hinahanap at hinihintay, pa'y dumating na lamang. Dali, nindot ka ha? Apan si Gideon, dili bersikulo na 17, na atiin. Kaya sinabi ni Gideon sa kanya, kung ayon ay nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, alam mo, si Gideon ay duwag, ngunit hindi siya pipi. Kadalasan, ang mga ito ay mas detalyadong mga tao. Mayroon silang ganoong takot, parang duwag sila dahil sila, at pagkatapos ay binibilang nila ang lahat. Kaya ganito ang uri ng tao na tila minamahal ni Gideon. At sinabi niya, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo nga ako ng tanda na ikaw ang nakikipag-usap sa akin. Parang sinasabi niya, ikaw ang kinakausap ko ngayon. Magpakita ka sa akin isang tanda. Alam mo, pinagtatawanan natin si Gideon, pero ako to, di ba? Hindi ba ikaw ito? Ginoo, ipakita ang imong timaan. Dili ikaw. Nitubag si Gideon o gibasol ang Ginoo. Pagtuo niya ang Ginoo to, di ba? Karon lang. At kapag sinabing Diyos, humayo ka at gumawa ng isang bagay, parang pakitaan mo ako ng isang tanda. Siguraduhin mong nandito yan sa bago. At sinabi niya, huwag kang umalis dito hangtad sa ako'y makabalik sa iyo. Unang pagsubok yan. Sinasabi ko sa Diyos, maghintay ka rito hangtang sa pagbabalik ko. Iyan ang ginagawa namin. At ilabas mo ang aking handog at iwan mo ito para sa iyo. Kaya parang gumagawa siya ng pabor sa Diyos.
Inilalabas ko na ang kaking handog. Sinusubok ba niya ang Diyos o talagang binibigyan niya siyang handog? At sinabi niya, ako'y mananatili hanggang sa ikaw ay bumalik. Kaya dinala niya ang handog. Basahin natin ang mga bersikulo 11 hanggang 21. Bersikulo 11 hanggang 21. 19. Handa na ako para sa kambing mo, at hindi pa ako nakabasa mula sa isa. Isang bulaklak, at ilagay ang karne sa isang basket at ang sabaw sa isang palayok. Sa isang paso. Ang paso na ito ay hindi isang maliit na paso. Ito ay dapat na isang malaking paso. At dinala nila sila sa kanya sa ilalim ng puno ng insina at iniharap sa kanya. Kaya ano ang dinala niya? Isang buong batang kambing. Kaya ito ay isang malaking handog. Lalo no, noong mga panahong wala silang makain. Kalaunan, nakita natin na si Gideon at ang kanyang pamilya ay medyo mayayaman. Hindi ko alam kung bakit siya nakasuot ng wine dress. Versikulo 21. At sa katapusan ng versikulo 20, sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos, kulin mo ang dahon. At ang tinapay na walang libadura at inilagay ang mga iyon sa batong ito at ibinuhos ang sabaw upang kainin. Anong ginawa ng anghel? Hindi na ito kinaan. Alam mo, tuwing Miyerkules ng gabi, ang ating mga diakono ngayon ay nagpupulong ng may napakabukas palad na puso, naghahanda ng sopas, di ba? Kung katapusin natin to at aakyat tayo at makikita natin, kadalasan ay nagdadala sila ng tarang-unang mangkok. Hindi ako Diyos, pero ako talaga. Ipinagmamalaki kita dahil naging masarap kang bahagi ng sopas sa kwarto ko. Paano kung sabihin kong, bakit hindi mo ibuhos yan sa mesa? Tumahimik ka, ano kaya ang mararamdaman mo? Hindi na ito tinatamaan. Sabi niya, ilagay mo sa bato at ibuhos ang sabaw. Versikulo 21. At iniunat ng anghel ng Panginoon ang dulong ng tungkod na nasa kaniyang kamay. At hinipo ang trigo at ang tinapay na walang libadura, ang apoy na nag-alab mula sa bato, tinupok niya ang trigo at ang tinapay na walang libadura, at ang anghel ng Panginoon ay nawala sa kanyang paningin. Ano ang nangyari? Kung may balak si Gideon na subukan adako uyamot nga gasa og halad kini. Sabihin natin kumita siya ng parang alam mo na $100,000 sa kaniyang sariling pera. $100,000 kung ako yan. Kung inilagay ng anghel ang kaniyang pagpipilian at pumasok, malamang ay naisip niya. At kung ang anghel, alam mo na, ay sumuko na lang, malamang iisipin niya, tao rin naman ito, isang sakim na tao. Pero anong ipinakita ng anghel? Inatrato ni Gideon ang mga anghel tulad ng ginawa ni Abraham sa mga anghel nang dumato ang mga ito. At ipinakita sa kanya ng anghel ang ginawa ni Eliseo. Dinala niya ang apoy gamit ang tungkod tulad ni Moises. At ito ay nasunog. Ibig sabihin ay inulit ng Diyos ang handog na iyon. Minsan sinusubok din ato ng Diyos gamit ang atong mga handog. Gawin mo na ngayon. Talata 22. At nakita ni Gideon na siya ang anghel ng Panginoon at sinabi niya, sa aba ko, o Panginoong Diyos. Hindi siya naniwala hanggang noon. Sa aba o Panginoong Diyos, sa ngayon, nakita ko ang anghel ng Panginoon ng harapan. Kita nyo, kung tingnan ang mga pagbabagong nagaganap sa pananampalataya ni Gideon, kailangan nating tingnan at ihambing ito sa atong pananampalataya. Una, alam nato na ang Diyos ang dapat na dahilan. Nagrereklamo tayo na binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pribilegyong gawin ang kanyang gawain. At sinusubukan namin siya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kung anong mayroon ako sa kanya.
At kapag napagtanto natin, wow, talagang tinatanggap ng Diyos ang handog na ito, tinatanggap ang puso ko, saka natin sasabihin, pagkatapos ng ating karanasan, pagkatapos ng ating unang karanasan sa Diyos, sasabihin natin, ito ang Panginoon. Sayang, hanggang noon, ang Diyos ni Gideon ay nasa isip lamang, kaalaman lamang, o malaking media lamang. Ang Diyos ni Gideon ay isang bagay lamang na narinig niya mula sa ibang mga tao at mula sa kanyang mga ninuno. Pero ngayon, naranasan na niya ito, Diyos ko. At tari po kay pasan anin pala po. Mao nga magpadayon kita hanggang sa personal na nato nga makilala siya. Natutunan natin kung ano ang kahulugan ng kaalaman noong nakaraang linggo, may paniniwala si Gideon, ngulit ang Diyos, ang anghel ng Panginoon, ay dumating at pinatuunan ito. Ngayon, kilala na niya ang Diyos. Hangtad sa tunay nating makilala ang Diyos, ang gawain ng Diyos. Sa buhay ko, kailangan kong patuloy na sumulong sa iisang lugar, mamuhay ng magkasalungat, namumuhay ng napakalimitado. Ngunit ang Diyos, ang anghel ng Panginoon, ay dumating at tinawag siyang magiting na mandirigma at sinimulan ang kanyang gawain. Sinimulan ni Gideon na makilala ang Panginoon at nang maranasan niya ito, sinabi niya, iyon lang. At sa talata 23, sinabi ng Panginoon sa kanya, kapayapaan ang sumaiyo, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Sapagkat sa talata 22, sinabi niya, nakita ko ang Panginoon ng harapan, mamamatay na ako ngayon. Malaki ang takot niya sa Panginoon ngayon. Dati, siyang siya'y may takot sa mga Diyos ng Esmeralda. Ngunit meron siyang takot sa Panginoon at sinabi ng Panginoon, kapayapaan ang sumainyo. Pagkatapos, nagtayo ron si Gideon ng isang altar para sa Panginoon. At ito ay isang tunay na handog dito at ginawa namin. Ang Panginoon ay sumasayo. Yan Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Humiga siya sa may bandang muka at sa ibabang kaliwang piraso, kaya ito ang isinali na teksto. Ang ibig sabihin nito sa Hebreyo ay Jehovah Shalom. Dalangin ko na ang kapayapaan, ang pagpapala ng kapayapaan ay mapasa kanya. Hanggang noon, hindi pa rin matatag ang kaniyang pananampalataya. Sinusukat niya ang mundo at sinusukat ang Panginoon, ngunit hindi talaga siya makapagtiwala sa Diyos. At dala niya ang lahat ng alalahanin tungkol sa kung paano mabuhay at kung paano naaya lahat ng reklamo tungkol sa kung paano siya hindi iniligtas ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay dumarating at ipinapakita sa kanya, ito ako, ang Diyos na matagal mo nang pinakikinggan at naririnig, ngayon ay nakilala mo na siya. At iniisip niya, una niyang naranasan ang matinding takot, kailan kaya ito matapos? Ngunit, pagkatapos ay sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Sino ang nagsabi nito? Nang matakot ang mga disipulo dahil baka mahuli sila ng mga Romano pagkatapos ng pagpapako sa krus kay Jesus, lumapit si Jesus at nagsabi, sumain niyo ang kapayapaan. Narinig mo na ba ang salitang kapayapaan ang sumayo? Tunay nga, mula sa mundo, mula sa bibig na Diyos, maging ito man ay mula sa isang pare o mula sa iyong puso o sa Biblia. Ang kapayapaang iyan ay tunay na nag-aalis ng lahat ng iyong mga alalahanin o alalahanin. Dalangin ko na sa Zion Church, ang bawat miyembro ay makatanggap ng pagpapala ni Jehovah Shalom. Kapag wala tayong katiyakan tungkol sa Diyos, wala tayong kapayapaan. Ngunit, ang katayakan ng Diyos at kung paano siya makasama sa ko ngayon ay nagbibigay sa ako ng kaunting kapayapaan. Ngayon, mga taong naghahangad ng tamang bagay, kaya nagpatuloy siya. Tandaan, sinubukan ni Gideon ang Diyos, kanino naman ang susunod? Karon, tanawa ang katapusang pagsulay. Mauni ang Jamo wa Shalom. Gihatagan tika og kalinaw. Karon, tanaw lato kung mutuo bagyud kaniini. Versikulo 25 hanggang 32. Versikulo 25. Dahil sa oras, dapat ba tayong tumigil dito at magpatuloy sa susunod na linggo?
dahil kailangan nating ng meeting pagkatapos. Sige, sinusubukang maging mabilis. Versikulo 26, ng gabing iyon, sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo ang pana ng iyong ama at ang pangalawang pana, 7 taong gulang, at igiba mo ang dambana ni Baal na pag-aari ng iyong ama at putulin mo ang asera na nasa tabi niya. Ngayon, sinasabihan ng Diyos ang duwag na ito na siraon ang mga estatwa ni Baal at ni Asera na pag-aari ni Asera, ang kaniya ama, at nakawin ang mga mahalagang alagang hayop ng kanyang ama, hindi ba? Pinatay niya sila. Sabi niya, putulin mo ito at, talata 26, at magtayo ka ng isang dambana para sa Panginoon mong Diyos sa ibabaw ng kuta na ito sa maayos na paraan at kunin mo ang, kaya ito ay parang pasensya na sa lengguwahe, pumunta ka at gawin mo ito para ipagmalaki ang sa iyo kay Baal at kay Asherah. Sa madaling salita, sirain mo ito at sa ibabaw nito magtayo kang altar. Kumuha ka ng pangalawang toro, alam mo na, 7 taong gulang, na marahil ay kumakatawan sa 7 taon ng pang-aapi sa ilalim ng Midian. At ganito ang sinasabi, isang alay na handog na susunugin. Gamit ang kahoy ng Asherah, winasak ninyo ang estatwa at ginamit iyon bilang panggatong para sa handog na susunubin na aming puputulin. Ngayon, ang lalaking ito ay may maliit na puso o may maliliit na sugat dito. Para kay Gideon, malamang na mas malala pa ito kaysa sa pumunta at mamatay. Pero di ginagawa niya. Si Gideon ay nagdalang 10 lalaki nung kaniyang mga lingkod. Kaya naiisip mo ba kung gaano kalaki ang estatwa noon? Kailangan mo ng 10 lalaki para sirain ito. 10 sa kanyang mga lingkod at ginawa niya ang ayon sa sinalita sa kaniya ng Panginoon. At dahil labis siyang natakot sa sambahayan ng kaniyang ama, ang mga lalaki sa lungsod para gawin ito sa araw, ginawa niya ito sa gabi. Kaya kahit papaano ginawa niya iyon, pero ginawa niya iyon sa gabi kung kailan walang makakakita. Nang maagang bumangon ang mga lalaki sa lungsod, kinaumagahan, narito ang altar ni Baal ay giba na. At tumayo ang lalaki ng lungsod, patuloy niyang sinasabi, estatwa, ngunit altar iyon, pasensya na. At sa tabi nito ay pinutol ito, at ang Ephraim na nasa tabi nito ay pinutol din. At ang pangalawang toro ay inihandog sa altar na siyang naitayo na. Kaya ngayon, naisip mo ba, naasan na si Gideon ngayon? Naan sa tingin mo si Gideon? Maisik mo lahat ng mga palabas sa TV o drama na napanood mo. Alam mo, lahat, hari ng mga pelikula, ginagawa ng lalaking ito ang ubamuno mo sa gabi. At sino ang kinatatakutan niya? Numero 1, ang tatay niya. Ang tatay niya? Naisip mo ba kung anong klaseng ama siya noon? Ito ay isang estatwa na napakalaki. Hindi ito estatwa. Altar na sapat ang laki sa loob ng kanang bahay. Pero kalaunan ay nakita natin ang lahat ng mga tao sa lungsod na dumarating at mayroon silang problema sa sirang altar na ito. Ibig sabihin, para siyang alkalde ng nayon. Ang bahay niya marahil ang pinakamayaman kung saan pumupunta ang mga tao upang sumamba sa lugar na iyon. Ang ama niya marahil ang pari ng Baal at Asherah na sinasamba niya. Bahay ni Adnan yan, altar niyan, pero ginamit naman ng lahat ng iba ang altar na yan, di ba? Noong unang panahon sa Korea, iisa lang ang telepono. Iisa lang ang telepono sa buong nayon. Saan? Sa bahay ng alkalde? At lahat ay pumupunta at binibigyan siyang taunting pera para magamit ang telepono. Kaya malamang isa siyang medyo maimpluwensya, medyo makapangyarihan at medyo nakakatakot na uri na tao. Saang bersikulo tayo napunta?
O ba kini ang talata ikakaduhan og siyaw? Sinabi nila sa isa't isa, gumulong-gulong ang mga laki at napansin nila iyon. Tama ba? Nagtanong-tanong sila, sino ang gumawa ng bagay nito? At nang kanilang siyasatin at itanong, kanilang sinabi, si Gideon na anak ni Joas ang gumawa ng bagay na ito. Isang malaking kahihiyan para sa mga patay. Hindi naman terorista, kundi sarili niyang anak ang may gawa nito. At sinabi ng mga lalaki sa lungsod kay Joas, ilabas mo ang anak mo, kaya malamang ay nagtatago siya sa kung saan sa loob ng bahay. Kung magkagayoy mamatay siya, sapagkat winasak niya ang dambana ni Baal, at pinutol na niya ang asarama na nasa tabi nito. Pero Joas, pakinggan mo ang sasabihin ni Joas. Sinabi ni Joas sa lahat ang humaharap sa kanya, ipagtatanggol ba ninyo si Baal o ililigtas ninyo siya? Sino mang magtanggol sa kanya ay papatayin pagsapit ng umaga. Gaano kalakas ang kapangyarihan ng lalaking ito? Ang lalaking ito ang may hawak ng altar para kay Baal, tayakampi siya kay Baal. Pero lahat ng patay ay tumatayo para sa kanilang anak. Hindi ko alam kung iyon nga ba ang dahilan. Ang mamapatay na ito ay tiyak na katulad ni Tera, ang ama ni Abraham. Si Tera ay isang mananamba ng idolo, manggagawa rin ng idolo, hindi ba? Ngunit nang sabihin ng Diyos na umalis, siya ang nanguna sa pag-alis. Kahit papaano, parang may kung ano, hindi ko alam siguro. Akala niya noong umaga ay nakita niya ang altar. Uy, papuntahin mo ang mga utusan para hulihin si Gideon. Dahil malamang nakita ng ibang mga lingkod ang ginawa ni Gideon. Mayroon ding 10 iba pa, 10 saksi. Maari mo lang kunin ang isa sa mga aliping iyon at dalhin siya malapit sa kamatayan at aminin niya ang kayang ginawa. Ang anak mang si Gideon ang may gawa niyang, ikaw si Gideon. Malamang ay nagkaroon ka ng at isang uri ng pag-uusap. At nagpatuloy siya. Kung siya'y isang Diyos, hayaan siyang ipaglaban ang kanyang sarili. Hayaan mo siyang lumaban para sa sarili niya. Nako, bigla na lang sinabi ng amang ito, kung tunay na Diyos si Baal, hayaan siyang ipaglaban ang sarili niya. Bakit hindi ito sinira? Oo, kung tunay siyang Diyos, hayaan mo siyang pumatay. Kaya mo ba? Bakit mo siya pinagtatanggol? Bakit? Sa tingin ko ay mayabang siya kay Moises. Gusto sanang sabihin ni Gideon na hindi niya kailanman nalungkot na sabihin iyon, pero ang tatay niya ang nagsasabi nito. Dahil may gumiba sa altar na ito. Kaya naman, ng araw na iyon, tinawag niya itong Jerubbaal na siyang taniyag na pangalan ni Gideon. Hayaang makipaglaban si Baal laban sa kanya. Talaga, ang lumalaban kay Baal, si Jerubbaal. Dahil ang Keton down ang habol nito. Giingnan sa Dios si Gideon nga buhaton kini, ug ito man niya. Tingali mibati siya og kaliman katuig nga garbo human ni ato. Versikulo 24 hanggang 26, ngayon, sa gabi ring iyon, alam mo, nung gabing winasak niya ang altar, kinaumagahan, naganap ang lahat ng mga kabagabagang ito. Nang gabing iyon, sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo ang toro ng iyong ama, ang pangalawang toro, 7 taong gulang at inilabas. Pare-pareho lang yan, lahat. Balik tayo sa tatlong to. Pakinggan ang sinasabi ng mga tao sa lungsod. Ilabas mo ang anak mo upang siya'y mamatay sapagkat winasak niya ang altar na digmaan. Ano ang kanilang lohika sa likod na yan? Dapat itong naayon sa salita ng Diyos. Ang mga sumasamba kay Baal ay dapat patayin. Ngayon, bumaliktad na ang mundo na ang mga sisira sa altar ni Baal ay dapat napatayon. Gipakita ni ini ang matang sa katilingban ug ang kalainan sa tinuuhan nga ana sila. Ngayon, kung naay sabuhon sa iyo ng Diyos ngayon ang parehong bagay na sinabi ni Gideon, sino ang sumira sa iyong mga ninuno? Sina Balaam at Asera.
Gagawin mo ba ito? Hindi mahalaga kung gagawin mo ito sa araw o sa gabi. O sino ang pinakakinatatakitaan mo? O ikaw ang pinakamamahal mo? Kaya mo bang sirain ang Balaam at Asera na iyan? Baka sabihin mo, kailangan ko nang mag-impake at umalis ng bahay pagkatapos kong gawin yun. Ginawa ni Gilead, karon, kinsay turno. Kaninong pagkakataon na? Balikan natin ang versikulo 33 hanggang 35. Nang magkagayoy, nagtipon ang lahat ng mga Midyanita at ang mga Amalekita at ang mga anak ng silangan. Habang nangyayari iyon, tandaan mo, may digmaang nagaganap. Kaya ang mga Madyanita, ang mga Amalekita, at ang mga anak ng silanganan, ibig sabihin, lahat ng mga bansa sa silangan ay nagsama-sama at sila'y tumawid at nagkampo sa lambak ng Jezreel. Kaya't ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Gideon at hinipan niya ang isang trompeta. Paano naging napakabilis magbago si Gideon? Siya yung lalaking dating sumasalungat sa Diyos. Pero sabi niya, hinipan niya ang trompeta. Isa sa mga layunin ng trompeta ay upang ipaalam sa mga tao na may digmaan. Pangalawa ay para sa pagtitipon ng mga tao. Nanawagan siya para sa kumbokasyon, nanawagan para sa pagtitipon. Kaya't hinipan niya ang trompeta at ang mga abihisarita ay nagkatipon upang sumunod sa kanya. Nagpadala siya ng mga mensahero sa buong Manases at sila rin ay pinipon upang sumunod sa kanya. At nagpadala siya ng mga mensahero sa Aser, Zebulon at Neftali, ang mga lipi sa paligid ng lugar na iyon. Lumapit sila upang salubungin siya. At ilan kaya ang nagsama-sama? Nagtipon ng 32,000 katao. Nang magkagayoy, sinabi ni Gideon sa Diyos, talata 36, kung ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ko, kung ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ko, gaya ng iyong sinalita, narito, lalagyan kita ng isang balahibo ng tupa. Alam mo ang kwentong ito? Ang pagsubok sa balahibo ng tupa. Gagawin namin, sa palagay ko kailangan naming ituloy sa susunod na linggo. Pero hayaan mo akong iwan ang pag-alis na dala ito, isa itong pagsubok ng pulisiya. Hindi ba't may mali sa mga order? Tinawag niyang hinipan niya ang tsokolate. Tara na, alam mo na, malamang natapos na natin ang... Ano ang pangalan niya? Mahusay na pananalita ang puso. Tara na, 32,000 katao. At pagkatapos ay humarap siya at nagsabi, Diyos ko, iligtas mo, di ba? Sa pamamagitan ko, hayaan mong subukan kita. Paano kung Kung hindi ito gagana, sasabihin ba niya sa 32,000 katao? Pasensya na, false alarm, pwede ka nang umuwi. Dapat ba niyang subukin muna ang Diyos o hindi? Subukan sila at lumabas para magtrabaho at tawagin ng mga tao? Bakit? Bakit ganito ang utos? Kaya sa susunod na linggo ay pag-isipan natin yan. Bakit? 32,000 hanggang 300. Alam na mo niyan. Sa tingin namon, alam na namin ang kwentong iyan. Tama? At saka, nagsisimula na akong magsabi. Ngunit ngayon, alalahanin natin ang sinabi ni Gideon sa Diyos. Hindi ba't iyan ang sinasabi natin sa Diyos ngayon? Hindi natin ito binibigkas, pero sa ating mga puso, taglay natin iyon. Ang Diyos talaga, ang Diyos na tinutukoy ng pastor, ang Biblia, ang kasaysayan ng serye ng mga episkopal. Isang Diyos na pinatotootuhanan ng ibang tao? Diyos ba iyon, Disko? Kaya manalangin tayo, tulad ng inawit natin sa kantang iyon. Kahit araw-araw akong nabibigo, manalangin tayo na ang Diyos ay sumaatin. Naway ang kanyang biyaya, ang kanyang awa. Naawa ang Diyos sa Israel o kay Gideon kahit na patuloy silang nabigong sumamba sa kanya sa huli. Maniwala ka sa akin.
Dumating siya at sinabi niya, si Gideon ang pinakaduwag na tao, anak ng isang dakilang Baal at mananamba ng hashtag. Lumapit siya at sinabi, O babaeng Vandi, kahit na ang Diyos ang nagbibigay ng basbas na iyon, hindi iyon isang ama. Hindi para matakot o para pasayahin ka. Ito ay dahil alam ng Diyos na ikaw ay magiging isang mahusay na mandirigma. Biyaya ng Diyos ang nagpapahintulot sa atin na sumunod. Kaya tayo, talagang umasa tayo sa Kanya at humingi sa Diyos, Diyos, kung walang Gideon, pumunta ka at umupo sa tabi ko. Gamiton mo ako. Kahit wala akong halaga, gamiton mo ako. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, nagpasalamat kami sa pagbibigay mo sa amon ng isang mabuting halimbawa pagkatapos mo. Ang liit-liit mo namang tao, hindi mo kaya at hindi mo kayang gawin ang trabaho mo. Pero nandyan ako, nandyan tayo Diyos. Ngunit ginawa mo siyang katulad ni Abraham, ginawa mo siyang katulad ni na Elias at Moses ngayon. Kung paanong si Moises ay hindi ganun kalakas ang kakayahan. Tulad ni David na pinakamaliit sa lahat, ngunit nang sila ay ibigay sa iyong mga kamay, sila ay naging magagaling na mandirigmang Balaam. Ama, hayaan po ninyo pong maging dakila mong mandirigma ang bawat miyembro ng Simbahang Zion. Naway mahawakan mo kami sa iyong mga kamay at sa Ama, gayang iyong ipinangako, Gideon, dalangin namin na sumama ka sa amin sa mundong aming kinakalaban araw-araw. Ang Ingles na Holest at si Allah ay isang dakilang guro. Maraming salamat po sa iyong biyaya